Magandang umaga sa ating lahat. Kayo po ay tumayo na. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood online. It is indeed a privilege for us na tayong lahat ay makapagtipon-tipon para mag-worship sa ating Panginoong Diyos. Amen? If we remember doon sa story ni Job sa Bible, we can see how gaano kasakit nung nangyari sa kanya kasi lahat kinuha sa kanya, hindi lang siya emotionally beaten up, he was also physically attacked. Meron siya maraming but of course, he mourned, he grieved sa kanyang situation, but he said, naked I come from my mother's womb, naked I will also depart. So, ano yun sabi? But blessed be the name of the Lord. Ayan, memorize. Blessed be the name of the Lord. Kaya yung worship natin, hindi siya nakabase sa ating circumstance, hindi siya nakabase sa ano yung meron tayo ngayon. Whatever yung situation natin ngayon, still we praise the name of the Lord because we know that He is in control of everything. Amen? Come, let us bless the name of the Lord. Let us worship the Lord with our whole being. Blessed be your name.
your name. Lord, our hearts are filled, Lord, with gratitude, O God, knowing, O God, that you are our God who is in control of everything. And even in the midst of trials, O God, even in the midst of the storms, and Lord, we are comforted, Father God, that your promises, O God, is unwavering. And that we are, Lord, certain, O God, that you are our firm foundation, O God, our cornerstone. And Lord, we just want to worship you for who you are, O God, and for what you have done in our lives. Let's continue to worship you, Lord, and sing this song of cornerstone. I dare not trust the sweetest praise.
awe of the wondrous, Lord, that you have done in our lives. Indeed, Lord, your goodness, oh God, is running after us. Yes, Lord. Lord, kahit minsan hindi namin maintindihan ka. But Lord, we trust in you because of your love, because of your unconditional love. Yes, Father. And Lord, you declaring, Lord, that you are our Father. Yes, Lord. That you are our friend. Na pwede namin mabihan yan. And today, Lord, we just come to you, Lord, worshiping your name, Lord, acknowledging you, Lord, of who you are. It's good to worship. And love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. The moment that I wake up till I lay my
Lord, of your goodness. We understand, Lord, that you are our God, Lord. Hindi kami pababayaan. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon, mamula noong hanggang. Yes, we just want to sing of your goodness. Glory, oh God, we just want to give you honor for everything. That I am made whole, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Amen. Please listen. Let us pray. Father, we thank you. We honor your name. We glorify your name, O God. Salamat, Panginoon, that you are our good shepherd. And that goodness is following after us, O God. Your goodness, O Lord. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, aming po lalapit sa iyo ang aming bayan, ang Pilipinas. Dinadalangin namin, Panginoon, na nagkaroon ng banal na takot ang lahat ng namumuno mula presidente hanggang sa barangay captain, na sila ay gabayan ninyo at bigyan ninyo ng talino o Diyos ng pagmamahal sa bayan, Panginoon. Pinapanalangin namin na ang pangangaral na iyong salita ay patuloy pong maganap, Panginoon, sa lahat ng lago ng aming bayan. Dinadalangin namin ang pag-unlad ng bansang Pilipinas. Dinadalangin namin, O Diyos, ang paglinis sa gobyerno. Dinadalangin namin, Panginoon, ng aming bansang sinilangan, O Diyos, ay makaranas ng kaunlaran, Panginoon. Ang aming mga kababayan, O Diyos, ay yung mga sa buhay ko. Pinapanalangin namin ang bansang Taiwan na magpatuloy ang kalayaan, maipangaral ang iyong salita sa lahat ng dako, Panginoon, na kung saan man nagtitipon ngayon ang iyong mga anak, ang iyong presensya, ay sumaamin ang mapagpalang kamay ang siyang gumalaw at kumilos. Maging sa pagtitipon ngayon, O Diyos, ng PIC sa Pilipino at sa international, dalangin namin ang mapagpalang kamay. Sa mga oras na ito, Panginoon, sa mga may sakit at karamdaman, kayo po ang pagaling. Sa mga naghahanap at may katanungan, kayo po ang Diyos na magbukas ng pintuan, sila'y makasumpong ng mga kasagutan, O Diyos. Sa lahat ng pangangailangan, kayo po ang tumulong. At sa aming pagtitipon ngayon, patuloy kayong may taas, ang iyong salita ay may pangaral ng may kalayaan, at ang banal na Espiritu ay malayang kumilos sa aming kalagayan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Please all stand up for the word of the Lord. Our scriptures for this morning is, can we read in Ruth chapter 4, verse 11 to 17, New International Version. Then the elders and all the people at the gate said, "We are witnesses
May the Lord make the woman who is coming into her home like Rachel and Leah, who together built up the family of Israel. May you have standing in the Ephrathah and be famous in Bethlehem. Through the offspring of the Lord gives you by this young woman, may your family be like that of Perez, whom Tamar bore to Judah. Verse 13, so Boaz took Ruth, and she became his wife. When he made love to her, the Lord enabled her to conceive, and she gave birth to a son. The woman said to Naomi, praise be to the Lord, who this day has not left you without a guardian redeemer. May he become famous throughout Israel. 15, he will renew your life and sustain you in your old age. For your daughter-in-law, who loves you and who is better to you than 7 sons, has given him birth. 16, then Naomi took the child in her arms and cared for him. 17, the women living there said, Naomi has a son, and they named him Obed. He was the father of Jesse, the father of David. Thank you. Good morning. Morning. Ano kaya? Autumn, no? Autumn Festival. Tama ba? Okay. Ibig sabihin ay magbubukas na yung aircon ng Taiwan. Matatapos na yung matinding init. Magpapatuloy po tayo sa aklat ng Ruth. Ito po yung pinakahuli sa series ng Book of Ruth. Naroon po tayo sa redemption. Yung paano nililibing tayo ng Lord from our emptiness to fullness. Okay. So, balikan muna natin yung istorya ng Ruth. Doon sa chapter 4, verse 1 to 3, si Boaz ay gumawa ng paraan upang makita yung family redeemer. Gaya nga po nung pag-aaral natin, yung family redeemer o yung kinsman redeemer ay siya po yung pinakamalapit na kaanak, as much as possible kapatid, ng namatay, no? At siya po yung magpapatuloy doon sa duty ng asawang lalaking namatay upang magkaroon ng anak yung kanyang nabiyuda. Yun po yung kanilang batas noon sa Old Testament sa lahi po ng Israel, no? So sabi dito, Boaz went to the town gate and take a seat there. Just then, the family redeemer he had mentioned came by. So Boaz called out to him, come over here and sit down, friend. I want to talk to you. So they sat down together. Then Boaz called 10 leaders from the town and asked them to sit as witnesses. And Boaz said to the family redeemer, you know Naomi, who came back from Moab. She is selling the land that belonged to our relative Elimelech. No? So nagtungo si Boaz sa may pintuan ng lungsod at kinaharap niya yung manunubos, no? Yun po yung kinsman redeemer, yung manunubos. Yung tutubos niyon, bibili niya yung lupa ng kanilang kaanak, hindi upang mapunta sa kanya, kundi magpatuloy yung pangalan nila Elimelech. So, at first, the family redeemer agreed to fulfill his duty. Noong una, sabi dito, siya po ay sumang-ayon. Ang tanong ni Boaz, kung iyong tutubusin, ay tubusin mo. Ngunit kung hindi mo tutubusin, ay sabihin mo upang malaman ko, sapagkat wala nang iba pang tutubos liban sa iyo at ako ang sumusunod sa iyo. Ang sinabi niya, aking tutubusin. So, nung una, yung family redeemer agreed to fulfill yung duty niya sa kanyang pamilya, no? Sa kanyang linya, sa kanyang angkan.
Tapos, pagkatapos nyon, in-explain ni Boaz na hindi lamang makukuha niya o bibilhin niya yung lupa, kundi dapat pakasalan niya rin si Ruth. Sabi ron sa verse 5, kung bibilhin mo kay Naomi ang bukid, dugtong ni Boaz, pakakasalan mo si Ruth, ang Moabitang balo ng ating pinsan, upang ang bukid ay manatili sa angkan ng namatay. Ngayon, ganito po yung nangyayari dyan, ano? Pakakasalan niya, pero kung sakali mang mga anak, no? Kung mga anak ng lalaki, hindi po yun maibibilang sa kanyang lahi, kundi sa lahi ni Elimelech, no? At nung kanyang pinsan, yung anak ni Elimelech, na asawa ni Ruth. At nung malaman niya yon, anong ginawa mo noong family redeemer? Yung family redeemer, sinuko ng family redeemer ang kanyang karapatan at kanyang katungkulan. So meron siyang right, meron siyang duty, pero kanyang sinuko iyon. Basahin ko po sa Tagalog. Pagkarinig niyo, sumagot ang lalaki, kung ganoon, hindi ko na gagamitin ang aking karapatan sapagkat manganganib namang mawala ang sarili kong mana, ikaw na ang bumili. So, sabi dito sa English, my own children will not inherit it, you buy it, I would rather not. Okay. So, dito po, makikita mo natin yung pagiging family redeemer, ano yung hinihingi noon. Ito ay hinihingi ng pagiging selfless at sacrifice. Sapagkat hindi sa pangalan niya, no, masusunod yung kanyang yung lupa at maging yung kanyang anak, kundi masusunod doon sa kanyang pinsan na namatay. Sabi rin sa verse 7, sa Tagalog, ganito ang kaugalian sa Israel noong unang panahon. Kapag tinubos o binili ang isang ari-arian, okay, sabi tayo, no? Now, in those days, to settle a sale or an exchange of property, it was the custom for the seller to take off his sandal and give it to the buyer. Okay. No, so, tatanggalin niya yung kanyang tsinelas at ibibigay doon sa susunod na kinsman redeemer. Sa konteksto na ito, ang kinsman redeemer ay si Boaz na. So, anong ginawa mo ni Boaz? Boaz bought from Naomi every land that belonged to her husband and sons. No? Sabi dito, so the other family redeemer drew off his sandals as he said to Boaz, you buy the land. Then Boaz said to the elders and to the crowd standing around, you are witnesses that today I have bought from Naomi all the property. All the property. Nino? Ni Elimelech, ni Kilion, at ni Malon. Kayo ang saksi ko na binili ko kay Naomi ang lahat ng nasa pangalan ni Elimelech at ni Kilion at Malon. So ito po ay makikita mo natin sa Deuteronomy 25 verse 1 to 10. Kung may dalawang magkapatid o kung may magkakapatid, matatandaan din po natin yan nung tinanong si Jesus na kung ano po ba ang mangyayari, sino yung mapapang-asawa nung babae kung sakaling siya po ay napang-asawa ng ng panganay at namatay yung panganay, hindi nagkaanak yung babae, susunod naman na tutugon doon sa duty ay yung sumunod, no? At walang naging supling. At ang tanong kay Jesus Christ ng mga nagtanong sa kanya ay sino ba yung mapapang-asawa, no? O sino ba yung magiging karelasyon doon sa lahi, no? Yun po ay tinatanong. Actually, tinatanong din yan ngayon, no? Sino ba yung paano ba yung relasyon natin sa lahi? Ang pag-asawang muli sa isang byuda noong panahon na yon ay duty. At ito pong duty na ito ay may kaugnayan sa pangako ng Diyos sa Israel. Kaya baka naman nabasa nyo ito,
i-apply mo natin, kailangan malaman mo natin yung konteksto, no? Ito po, nung panahon na ito, ang pangako sa bansang Israel, sa tribo ni Jacob, sa angkan ni Jacob, ay lupa, no? Physical na lupa, physical na land. At ito po ay nakatali doon sa kanilang angkan. Para mag-perpetuate yung kanilang namanang lupa, kailangan may magmanang lalaki. Okay? So, baka naman sabihin na, kailangan pa nga, sabi ni Pastor, kailangan may lalaki lang magmana. No? Ito po ay sa bansang Israel nung kanilang kapanahunan. No, kaya nga po doon sa pagkakasabi dito, now in those days. Ano raw sa verse 7? Now in those days. No, noong panahon na yon, nasa bagong panahon na tayo, nasa bagong era. Okay. Tingnan mo naman natin yung acceptance. Paano na-realize yung redemption. In the presence of town leaders and people, Boaz married Ruth. Sa pamamagitan nito ay mananatiling buhay ang kanyang pangalan sa hanay ng kanyang kamag-anakan at sa kanyang bayan. Sabi dito, and with the land I have acquired Ruth, the Moabite widow of Mahlon, to be my wife. This way she can have a son to carry on the family name of her dead husband and to inherit the family property here in his hometown. You are all witnesses today. So, mapapanatili nila yung pangalan ni Mahlon, nila Elimelech, yung lahi nila, at yung lupa na binili ni Boaz ay hindi mapapangalan talaga sa kanya. No? Tapos, pakakasalan pa niya yung Yuda. Okay? Ito yung, kaya nga mo mainam na nakita natin yung verses in those days, sa panahon na yon at sa lahi ng Israel. Okay. So, anong ginawa ng community? The community accepted them and uttered prayers upon Boaz and Ruth. Basahin po natin. Basahin po sa Tagalog. Yung pagtanggap at pagpapala ng komunidad kay Boaz at Ruth. At sila'y sumagot, oo, saksi kami. Sinabi naman ng matatanda, pagpalain nawa ni Yahweh ang babaeng iyon at bigyan ng maraming anak gaya ni Raquel at Leah na pinagmulan ng lahing Israel. Ikaw naman, Boaz, sumagana ka nawa sa Ephrata at kilalanin sa buong Bethlehem. Matulad nawa sa sambayanan ni Pares na anak ni Juda at Tamar ang mga anak na ibibigay sa iyo ni Yahweh sa pamamagitan ng kabataang babaeng ito. Makikita mo natin yung pagpapala ng elders at ng community. No? Doon sa kanila, nung panahon na yan, ang kasalan ay hindi lamang kasalan ng dalawa na nag-iibigan, no? Kasama ang elders, kasama ang community. Para bang hindi sa kanila uso ang secret wedding. Kung sa atin ngayon, maaring may ganoon, pero sa totoo lang, mas mainam na ito po ay hayagan. No? Kasi po, kasal ay pagpapahayag na hindi lamang minamahal mo ang isang tao, kundi sinasabi mo rin sa publiko, you are no longer available. No? Inihahayag mo na you are exclusively para doon sa iyong kinasal. No? Kaya yung involvement ng community ay mainam. No? Hindi ko naman sinasabi na pag nagpakasal kayo ay buong barangay ang imbitahan ninyo. Kundi malaman ng komunidad na kayo ay kasal na. Tingnan pa natin yung pangyayari.
yung part ng blessing. So sabi dito, the Lord answered the prayer of the community and blessed their union. So Boaz took Ruth, basahin po sa Tagalog, na pangasawa nga ni Boaz si Ruth, at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng kababaihan kay Naomi, purihin si Yahweh, binigyan ka niya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. No? The son of your daughter-in-law who loves you and has been better to you than 7 sons. No, yung kanyang manugang ay mas naging mabuti pa sa 7 anak na lalaki. Actually, yan, himala yan, no? Yung istorya ni Naomi at Ruth, parang mahirap nang mangyari yan ngayon, no? Yung babaeng biyanan at yung kanyang manugang na babae ay magkasundong magkasundong. At masasabi ng ilan, sana all. Diba? Na ganoon yung relasyon, no? Okay, tingnan pa ho natin yung pangyayari. By God's grace, Ruth became part of the lineage that gave birth to Christ. Ito siguro yung isang pinakamalaking naging pagpapala kay Ruth. Sabi dito, kinuha ni Naomi ang bata, mag-iliw na tinalong at inalaga ang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Ipinamalitan nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi. Si Obed ang siyang ama ni Jesse, nga ama naman ni David. Okay, tingnan mo natin yung lineage ni Jesus Christ. So, nagkaroon ng apong hari si Ruth, no? At ang pangalan niya ay David. At dahil sa pananampalataya ni Ruth, siya po ay nakabilang sa lahi na nagluwal sa Mesiyas. Doon sa Matthew 1 verse 5 to 6, may kita natin doon, Salmon begat Boaz by Rahab. Boaz begat Obed by Ruth. Obed begat Jesse. Dito po, may kita natin si Boaz. Si Boaz po ay sandwich ng dalawang Gentiles. Si Boaz, siya po ay sandwich, no? Ang kanyang nanay ay si Rahab, isang Hintil. Ang kanyang napangasawa, di ba? Ang kanyang napangasawa ay si Ruth. Di ba? Yan. At dito makikita natin at mas maunawaan natin yung grace. No? Yung grace. Yung biyaya ng Panginoon. Okay. So, yan na po yung istorya. Pwede na tayong umuwi. Tapos na yung istorya ng Ruth. Okay. Tignan mo natin yung let us have some gleanings. Let us have the learnings from the book of Ruth. Let us look back. Tignan mo natin. Doon sa chapter 1, may kita natin dito that Naomi and Ruth experienced famine. No? Now they are experiencing feastings. They experience funerals, and now nandoon tayo sa weddings. No? Na experience nila yung desolation, ngayon na raranasan nila yung pagiging fruitful. Tingnan natin yung pagkakaunawa ni Ruth ni Naomi sa kanyang sarili doon sa Ruth chapter 1 verse 20 to 21. Sabi ni Naomi sa mga tao, do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. Na yung salitang Mara ay bitter. No? Si Naomi ay nag-aampalaya ng panahon na ito. Very bitter siya. Bakit? I went out full, and the Lord has
brought me. Ano raw? Home again empty. No? Sabi niya sa Tagalog, tawagin ninyo akong ama sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Grabe yung pagkakatagalog niya. Para bang may paninisi sa Diyos. Si Naomi. Pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Sabi rin sa verse 21, masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito, ngunit binalik ako ni Yahweh nang walang anumang dala. Ano sabi niya ron? I went out full and the Lord has brought me home again empty. Alam niyo po, pag ang tao merong bitterness, minsan may nakakalimutan siya. Pag binasa natin yung unang verses, no? Unang verses, 1 and 2, doon sa Ruth chapter 1, nakita natin, kaya umalis si Elimelech, kasama yung kanyang pamilya, si Naomi, no, sila Malon, dahil nagkaroon ng taggutom sa Bethlehem. So yung sinasabi niyang, I went out full, Mali. ay hindi 100% correct. Hindi 100% correct. Bakit? Kaya sila umalis doon dahil taggutom na. Kung sakali mang meron silang pampuhunan sa kanilang paglipat sa panibagong bayan. No? At ito po ay nangyayari sa lahat. Hindi ko lang alam sa inyo, pero pagka tayo ay emotionally down, nagkakaroon, nabablard yung ating pananaw sa buhay. No? Maraming pagkakataon ang makikita natin yung ako. Ako ay naghirap, ako ay ganito, at ikaw na yung pinakakawawang tao. Tapos yung halos lahat ng tao ay kontrabida sa iyo. At ang nakakatakot ay itong pangyayari kay Naomi, ang halos sinisisi niya ay ang Panginoon. Sabi niya rito, why do you call me Naomi? Since the Lord has testified against me and the Almighty has afflicted me. Diba? Nakita ko natin doon? Huwag na ninyo akong tawagin Naomi sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. Ngayon, kung makikita natin parang mayroong tunog ng paninisi, no? Diba? Since the Lord has testified against me and the Almighty has afflicted me. Sino ang sinasabi niya nag-afflict sa kanya? Ay, Diyos. Okay. Now, dito ho, pagka pumasok talaga yung emosyon, no? Makikita ho natin na tayo yung kawawa, tayo ang lugi, at ang Diyos ang may sala. Nakarinig na ba kayo ng tao na nagsabi, ay, binigay kasi ng Diyos itong sakit sa akin. Anong sakit mo? Meron akong liver. O sakit ako sa liver. Binigay ito ng Diyos sa akin. Tanungin mo, paano ka ba nabuhay noon? Wala naman. Inumin ko diba? Hard. Every day. Ano yung meron kang, alam mo kapag binigay kasi ito ng Panginoon, itong cancer nito sa akin. Ano bang cancer mo? Cancer sa baga. Ay, ganun ba? Bakit kaya ka nagkaroon ng ganyan? Wala naman akong ginawa eh. Relax nga ako sa buhay. Tuwing nagre-relax ako, iyosin lang eh. Nakakadalawang kahalat naman ako sa isang araw. And there are times na ang tingin natin, ang Diyos ang nagbigay ng mga bagay na yon, and sometimes we overlook na baka naman yun ay consequences ng life choices and lifestyle and habits na meron tayo. Diba?
Sa mga mahilig sa masarap, yung dating pinapangarap mong pagkain, pagtanda mo, kalaban mo rin. Diba? And pagka naranasan mo na yung sakit, maaaring sabihin mo, the Lord has afflicted me. At ang Panginoon ang mas madaling ituro di ba? Okay. Mga kapatid, malinaw po na sila po ay nagpasya na umalis, no? At pumunta sila sa ibang bayan. At doon may mga nangyari. Okay. Tingnan mo natin yung turn around. No? Then the women of the town said to Naomi, "Praise the Lord, who has now provided a redeemer for your family. May this child be famous in Israel. May he restore your youth and care for you in your old age, for he is the son of your daughter-in-law, who loved you and has been better to you than 7 sons." Okay. No? Dito sa panahon na ito, talagang wala pa naman tayong social security nito, kundi yung ating kapamilya at ang ating pamilya. No? At sa Biblia rin, tinuturuan tayo na tayo po ay kumalina sa ating mga kapamilya. Sabi sa 1 Timothy 5 verse 8, "But if anyone does not provide for his relatives, especially for members of his household, has denied the faith and is worse than unbeliever." Sabi sa Galatians 6 verse 10, "Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers." Dito ho, makikita natin yung kaibahan ni Naomi noong chapter 1 at Naomi ng chapter 4. Yung kanyang kalungkutan ay napalitan ng joy, no? Yung kanyang pagiging desolate, yung kanyang pagiging empty, napalitan ng fullness. Yung galing siya sa pangit, napunta siya sa feasting, nangaranas sila ng funeral, 3 funerals doon sa land of Moab, dito sa land of promise, nakaranas sila ng wedding at restoration ng family. At doon sa Moab, nakaranas sila ng barrenness. Dito sa promised land, nakaranas sila ng fruitful life. Mga kapatid, ito yung history o pangyayari sa buhay ni Naomi, ni Ruth, ni Boaz. Pero para saan ba ito? No? Mga kapatid, the book of Ruth is more than a historical book. Bibigyan ko kayo ng 4 na kadahilanan that it is more than historical book. First and foremost, this is typology. No? Pagka sinabing typology sa Biblia, ito po ay pagpapakilala kay Kristo Jesus doon sa Old Testament, no? Pagpapakilala na merong Mesayas na darating. Halimbawa, matatandaan po natin nang hiningi ng Diyos kay Abraham si Isaac para siya po ay ihandog. At habang nakahiga si Isaac, habang hawak ni Abraham yung punyal, ang Diyos ay pinahinto siya at pinakita na merong hayop na maihahain kapalit ni Isaac. At ang sabi ni Abraham, Jehovah Jireh, Yahweh Yireh, the Lord is my provider. Alam niyo po yung the Lord is my provider, hindi lamang po yan patungkol sa pananalapi o pangangailangan. Ang primary na ibig sabihin niyan ay ang Diyos ang nagbigay ng kaligtasan. Kung paano ang dapat mamamatay ay si Isaac, may namatay. No? Bakit po? Yun po ay typology na kailangang
may dugo na maglinis. Kapag without the shedding of blood, there is no remission of sin. Yun po ay typology. Ano pa yung pangalawang typology na maaaring makita natin sa Biblia? Yung typology na kung saan kailangan na matatakan ng dugo o mapahiran ng dugo. Matatandaan mo natin, doon sa huling yugto, bago lumabas ang mga Israelita mula sa Ehipto, ang huling, yung inutos ng Panginoon ay mag-observe sila ng Passover, no? At nag-offer sila ng lamb, at yung dugo ng lamb ay inilagay nila sa poste ng kanilang bahay, sa mga pintuan. At bawat bahay na mayroong dugo ay hindi namatayan ng panganay. Yun po ay typology o pagpapakita o pagpapakilala ng Mesiyas. Okay. Dito, Boaz is a picture of Christ, Redeemer. No? Christ paid the price because He loved us. Minahal niya si Ruth at binayaran niya, binili niya yung pagmamay-ari ni Naomi. And then si Boaz, siya po yung nagmamay-ari ng harvest at siya po yung nagpo-provide kay Ruth. At ganun din naman ang Panginoon. The Lord is the Lord of the harvest who supply our needs. And then He redeems our inheritance and He is the one who gives us rest. Actually, yung Sabbath means rest. We entered through the rest, yung talagang rest na sinasabi, na kung saan hindi na tayo nagtatrabaho para maligtas, kundi tayo iniligtas ng Panginoon. No? Yan po ay typology of Jesus Christ, yung bukod. Pangalawa, it's a demonstration of God's providence. Na kailanman ay hindi tayo iniiwan ng Panginoon, that He is the Good Shepherd and His caring provision and guidance ay laging nariyan. Lagi siyang nag-guide, lagi siyang nagpo-provide sa kanyang mga anak. Sa panahon ng pangangailangan ni Naomi, ang Diyos ang nag-provide sa kanya ng isang tao na tunay na sasama sa kanya kahit hindi niya kalahi. At yon ay sa katauhan ni Ruth. God is the one who provides. Sa katauhan naman ni Ruth, ang Diyos ang nag-provide ng kinsman redeemer para mapanatili yung pangalan ng kanyang asawa. Ang provision ng Lord ay si Boaz. Tayo man mga kapatid, no? Maaaring dumanas tayo ng mga pagsubok katulad ni Naomi. Siya po ay nangibang bayan, kasama nila Elimelech, nila Malo. Sila po pamilya ay nangibang bayan para maghanap ng greener pasture. Subalit sa paninibang bayan, nakaranas sila ng iba't ibang dagok sa buhay. Una, namatay si Elimelech. Nakapag-asawa naman ng mga Moabita yung kanilang dalawang anak, pero madali rin namatay yung mga anak ni Naomi. No? Pero kahit na sa ganoon, kahit na sa mga decision nila, hindi pa rin sila pinabayaan ng Panginoon. Amen. Nag-provide pa rin ng Lord ng Ruth. At nabago ang season, nagkaroon ng pag-ulan yung Bethlehem, yung Judah, at sila ay bumalik. No? Bumalik sila sa Israel. Subalit wala na yung tatlong lalaki, kundi ang naroon na lamang ay si Ruth at si Naomi. It's demonstration of God's providence. At sa karami-ramihan na maaari nilang mapuntahan, sa bukid ni Boaz napunta itong si Ruth. Ang tawag po nun yung providence ng Lord. Yung providence ng Lord ay kung saan ino-orchestrate ng Panginoon
yung buhay natin. Doon mo natin nasasabi that all things work together for good to them that loves God and called according to His purpose. Providence po yun ng Lord. May mga pagkakataon, tayo mismo ay maaaring magkamali sa ating desisyon, but in God's providence, kahit doon sa gitna ng ating pagkakamali, gumagawa ang Panginoon ng kaparaanan, nagbubukas siya ng pintuan, at tine-turn around yung ating situation. Yun po ay providence ng Lord. Ganon din po kahit na sila Daniel, natatandaan niyo po sila Daniel, sila po ay naging alipin doon sa bansang Babylonia. But God, in His providence, allowed those things to happen so that His name may be lifted up. At kahit na sila po ay defried, kahit na po sila ay minority, God in His goodness allowed Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego na umangat sa buhay, at si Daniel ang naging pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa kanyang kapanahon. That is God's providence. Ano pa yung God's providence? May pangarap ka, nainggit sa iyo ang iyong pamilya, ibinenta ka, naging alipin ka, nung naging alipin ka, umangat ka, tapos pinagnasaan ka ng amo mo, ginawang ka ng kwento, nakulong ka, at nung nasa kulungan, may tinulungan ka, nakalimutan pa nung tinulungan mo yung pangako niya. Subalit, sa tamang panahon, nagkaroon ng panaginip yung parao, at walang makasagot doon, maliban lamang sa iyo. Yun po yung istorya ni Joseph. Yun po yung providence ng Lord. That God is sovereign sa ating mga mananampalataya. Accomplishing His purpose to us. Okay, pangatlo, it's prophetic. The book of Ruth is prophetic. Okay. Doon sa Ruth 1, nakikita natin, yung Israel is suffering. Actually, yun ay consequences. Yung Israel doon ay kinakatawan ng family ni Naomi. They are living out of God's will. Then, God's deal with a Gentile. Ang pangalan ay Ruth. Okay? Ngayon, ganun din po sa atin. Ganun din po sa atin. Alam niyo po, ang bansang Israel ngayon ay nasa kalalagayan ng pagtalikod pa rin sa Mesayas. Mula noong tinakwil nila ang Panginoong Jesus, pinako sa krus, sila po ay nasa kalalagayan ng pagtalikod. Makikita natin yan sa latter part ng book of Romans. No? Ngayon sa pagkakataon na ito, sa ating kapanahunan, the Gentile Church, o tayo, yung church, hindi ko tayo mga Israelita, tayo po ay ginagamit ng Panginoon upang abutin ang lahi na kanyang pinili. At darating ang panahon, after yung wedding ng ating Messiah sa church, Israel will be restored. Okay? Meron mong tinatawag na Gentile period. Tayo po ay nasa Gentile period. Tayo po ay nasa period of grace. At sabi hulo sa book of Romans, matatapos yung panahon natin. No? Sabi naman ni Jesus Christ, the kingdom, no? The gospel of the kingdom will be preached to all nations, then the end will come. Kung paano na-restore si Naomi nung mapakasal si Ruth, ganon din naman ang mangyayari sa Israel, will be restored. There will be New Jerusalem, pero after
na si Jesus Christ, the Messiah, ay maipapakasal sa kanyang bride, the church. So it is prophetic. Pang-apat is a reminder that it is always better to choose God's will and His ways always. Mas mainam na piliin natin ang Panginoon. Pinili ba ni Ruth na paglingkuran ng Diyos? Yes. It is always better. Ang wala din yung panglima is a warning. It's a warning, napakahirap mag-backslide. Napakahirap tumalikod sa Diyos. It is very costly. Sa sitwasyon nila Naomi, naging mahirap. Subalit ang Diyos ay napaka-gracious. So the book of Ruth is more than a historical book. Ito ay nangungusap kahit sa ating kapanahunan. So in conclusion, mga kapatid, yung mga decision na ginagawa natin sa buhay will determine our future. Yung mga choices that we are making will shape our future. Okay? Will shape our future, mga kapatid. Yes, God is gracious. But we have free will. Diba? Yes. Yun yung kagandahan kay Naomi. Matatanda niyo doon sa chapter 2 ng book of Ruth. Kagandahan kay Ruth. Doon sa chapter 2, makikita natin itong si Boaz, kinument itong si Ruth. Bakit? No? Sa 2 and 3, makikita natin doon, maraming kalalakihan na pwedeng mapang-asawa siya, pinili niya na sumunod sa salita ng Diyos. Na ano? Na ang kanyang mapapang-asawa dapat nasa linya o kinsman redeemer, nasa linya ng kanyang asawang lalaki na namatay. At sa atin man, no? Kung tayo man ay dalaga o binata, napakainam na nasa linya ng Panginoon yung ating mapapag-asawa. Amen. Nawa. Ibig sabihin, may kita natin doon, hindi na lumabas itong sila. Though meron siyang choice. Now, remember yung description sa kanya, bata pa siya, at may itsura. But she chose yung magmamahal sa kanya at nasa kalooban ng Diyos. Amen. Hindi na, wala naman ako sinasabi no, kung hindi natagdalaga yun. Pero yun, kung may our decision will determine our future. Our decision and action today will determine our future. Tingnan po natin dito sa Ruth 1. Okay, Ruth 1. Okay. Verse 16. No? Hindi yung 216 yan. Ruth 1:16 po yan. But Ruth answered, "Don't ask me to leave you. Let me go with you. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God." Amen. That single decision altered the life of Ruth. Binago yung buhay ni Ruth nung isang decision na ito. Na ang Diyos ang kanyang magiging Diyos. Na siya ay maglilingkod sa buhay ng Diyos. Sabi sa Deuteronomy 30, verse 19 and 20, "I've set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both you and your descendants may live, that you may love the Lord your God, that you may obey His voice, and that you may cling to Him, for He is your life and the strength of your days." Basahin po sa Tagalog, kahit yung verse 19 lamang.
saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. May pagpipili, mga kapatid. At ang sinasabi rito, choose life. Choose God. Choose the will of God. At dito po nakita rin mo natin, yung tumanggi na kinsman redeemer, hindi natin nakilala. Hindi natin nakilala. Alam niyo po, ang ginagawa nila noon, pagka tinanggihan mo, pagka tinanggihan ng kinsman redeemer, kukunin ng mga tao yung kanyang sandals at duduraan. At magkakaroon ng, para doon sa komunidad, magkakaroon ng stigma. Bakit ito yung tumanggi? Magkakaroon ng ganoon, no? Magiging kilala siya sa lugar, pero infamous, no? Hindi siya, mawawala yung paggalang ng tao sa kanya. Kaya nga ho, kahit doon sa pagsulat, hindi mo pinakilala siya. Ngayon, kilala natin si Boaz because Boaz chose life. Boaz chose God. Boaz chose to live according to God's word, according to God's will. At darating mo ang panahon, mga kapatid, harap tayo sa Diyos. At sa pagharap natin sa Diyos, nawa sa pagharap natin ay humaharap tayo para sa tinatawag na pagbibigay recognition. Kasi dalawa yung pagharap sa Diyos eh. Merong haharap sa Diyos at magbibigay sulit. Merong haharap sa Diyos at padadaanin sa ako yung kanyang mga ginawa o itetest. At kung siya po ay, kung nasunog yung lahat ng kanyang ginawa, maliligtas lamang siya, pero wala siyang reward. But pag ito po ay nakapasa doon sa testing of fire, may reward siya doon sa kalangitan. Meron mo tayong choices bilang mananampalataya. Para kanino natin ilalaan yung buhay natin, kanino natin ipagkakaloob yung buhay natin, kanino natin iaalay. Tinatanong ng salita ng Diyos, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. It's choice. Kaya yung sinabi ni Naomi na ang Diyos ang nag-apit sa kanya sa panahon na kung saan na-reap niya yung consequences ng choice ay hindi accurate. Bakit po? Kasi tayo po ang nagpapasya. Tayo po ang gumagawa. Pag mali yung naitanim natin, mali yung harvest. Pag maganda yung tinanim natin, maganda yung harvest. Amen. So, bilang mananampalataya, bilang mga haral, I will urge you constantly, let us choose life and let us choose God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, Ama naming mapagpala. Kami po ay lumalapit sa iyo. Alam namin, O Diyos, na sa buhay na ito, maraming choices, maraming ino-offer ang sanglibutan. But we pray, O Lord, sa bawat panahon, O Diyos, makita namin na napakabuti ninyo na gumagawa kayo ng mabubuting bagay at patuloy kayo, Panginoong, nagpo-provide ng lahat. At nawa, O Diyos, sa kabutihan mo, patuloy ka namin piliin, patuloy namin piliin ng buhay, ang pagpapala. Yes, Lord. Patuloy namin piliin, O Diyos, na dinggin ang iyong dinggin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Tayo po ay tumayo at ating awitin ang dakilang katapatan.